Good morning at everyone. So, ang topic natin ngayon ay estimating the quotient. So, what do you mean by quotient? Quotient means ito yung sagot sa division. So, naturo ko naman sa inyo kung paano mag-divide. So, ngayon tayo mag-estimate. So, mamaya malalaman nyo kung ano ba dapat gawin kapag tayo ay nag-estimate. Bago natin simulan, basahin muna natin ang problem na ito. A farm harvested 675 kilograms of lanzones. About how many packs of lanzones can be made if each must contain 14 kilograms? So, tatagalugin muna natin. Ang isang bukirin ay nakaani ng 675 kilo na mga lanzones. Mga ilan kayang pakete ng lanzones ang magagawa kung ang bawat isa nito ay merong laman na 14 kilograms? So, paano ba natin malalaman kung ilang pakete? Ngayon, ang gagawin natin, syempre, i-divide natin si 675 kay 14 kilograms. Kung napapansin nyo, may nakalagay na about how many. Kung naaalala nyo yung mga dati nating aralin, na kapag ang tanong ay may about how many or about how much, kailangan natin siyang i-estimate ang mga numbers sa highest place value. So, paano? So, we have here 675 divided by 14. Siyempre, ano ba ang highest place value dito? 6. So, si 6, titingnan natin ang katabi niya. Kapag ang katabi niya ay 5 pataas, dadagdagan natin ng isa. Pero kapag 4 pababa, remain lang si 6. So, since ang katabi ni 6 dito ay 5 pataas, ibig sabihin, si 6 ay magiging 7 at ang kanyang mga katabi ay magiging zeros. So, meron na tayong 700. Dito naman sa kabila, ang highest place value ay 1 at ang katabi niya ay 4 pababa. Ibig sabihin si 1 ay magiging 1 pa rin. At ang kasunod niya ay magiging 0. So, kapag tayo ay magdi-divide, gagamitin natin ang cancellation. Paano ba ang cancellation? Tatanggalin natin ang mga zeros. So, ilang zeros kaya ang dapat nating tanggalin? Isa dito at isa rin dito sa kabila. So, lagi nyo tatandaan kung ilan ang binawas nyo dito, kung ilang zeros na binawas nyo dyan, ganun din sa kabila. Since wala ng zero na pwedeng ibawas dito, hindi na rin natin tatanggalin yung isa. So, ang natira na lang ay 70 divided by 1. So, ngayon, 7 divided by 1. The answer is 7. And then, ang natirang 0 ay kukopyahin natin. Therefore, the answer is 70. Okay? So, let's move on to the other example. So, we have here 4,950 divided by 33. Ulitin ko, kapag mag-estimate, syempre, tingnan natin ang highest place value. Ang highest place value dito ay 4. So, sino ba ang katabi ni 4? Ano ba ang katabi niya? 5 pataas, 4 pababa. So, since 5 pataas, si 4 ay magiging 5 at ang mga kasunod niya ay magiging 0. Therefore, meron tayong 5,000. Sa kabila naman, si 33, ang highest place value niya ay 3. So, ano ba ang katabi ni 3? 5
pataas o 4 pababa? Since ang katabi niya ay 4 pababa, si 3 ay 3 pa rin. At ang kasunod niya ay magiging 0. So, gagamitin ulit natin yung cancellation. Ulitin ko kung ilan ang binawas dito, yun rin ang ibabawas sa kabila. So, nagbawas tayo ng isa, bawas din tayo ng isa. Ngayon, pwede na tayong mag-divide. Siyempre, ang nasa loob dapat ay yung malaking number, 500. Divided by 3. So, mag-umpisa na tayo mag-divide. 5 divided by 3 is equal to 1. 1 times 3 is equal to 3. And then, ang gagawin natin ay minus. 5 minus 3 equals 2. Since di natin siya pwede i-divide dahil 2 lang, bring down 0. Kaya siya merong 0 dito. 20 divided by 3 is equal to 6. 6 times 3 is equal to 18. Then, ima-minus ulit natin. 0 minus 8 cannot be. So, mag-borrow tayo kay 2. Si 2 magiging 1. Ito, magiging 10. So, 10 minus 8 is equal to 2 pa rin. Bakit siya may 0? Kasi, magbi-bring down tayo. So, bring down 0. 20 divided by 3 is equal to 6. Then, 6 times 3 is equal to 18. Then, ulit, minus ulit tayo. So, 20 minus 18 is equal to 2. Since wala na tayong mabibring down, itong 2, yan na yung remainder. So, the answer is 166 remainder 2. That is remainder 2. Sorry. So, that's all. Sana ay natutunan nyo o natuto kayo kung paano mag-estimate ng quotient. Thank you.